Naku po mga kababayan, si Rudy Baldwin 'no, mayroon din palang hula dito sa gobyerno natin, dito sa Pilipinas. At, sabi niya magti-triple pa daw ang kaguluhan ngayong 2026. At ito ang pinakamatindi, sabi niya daw, mapapahamak daw si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, hala ka. Totoo kaya ito mga kababayan? Sabi niya magkaka-mild stroke daw habang natutulog si Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung sabi niya mga kababayan, na may patunay po ito. Ito po, pakinggan nyo. Dito po yan sa Rated Corina mga kababayan. Ito po. So pakinggan natin panoorin natin ng sabay-sabay ito. Nagbabala din si Baldwin sa kaguluhan o tensyon sa loob ng gobyerno sa unang bahagi ng 2026. Isang malaking hamon daw ito na kailangang harapin ni PBBM. Kumbaga, yung kaguluhan kasi nakita mo ngayon yung mga nangyayari, maging triple pa yan. Ayan, Dahil na sabi rin niya. sa Yung mga mabubuko, yung mga revelasyon, ganon, ng mga nangungurakot. ang problema rin kasi dito is like, para bang andyan na sa harapan mo, ayaw pa ilabas. Yung tipong yung dapat na mangyari ay dapat mangyari. Yung dapat na managot ay dapat managot, ay hindi po ganun ang nangyari. Nakakapangilabot din daw ang prediksyon niyang posible raw na may mangyari sa presidente ngayong taon. Ayan mga kababayan, posible daw may mangyari ngayong taon kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan yung sabi niya no, sa prediction niya. Ano ang magiging kahihinatnan ni PBBM niyan at ng kanyang administrasyon? Matatapos ba niya ang kanyang termino? Kung malampasan niya yung mild stroke, Hala ka, mild stroke daw mga kababayan. Kung malalagpasan daw ni PBBM ang mild stroke. Nako. Tapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Okay. Ay di sa hindi po, wala akong part dito Kinikilingan, na wala kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. Hala ka, inatake daw ng tulog mga kababayan. Hala, dapat bantayan nyo yan mabuti mga kababayan. So ano kaya masasabi dito ng ibang galit kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Sigurado masaya sila kasi ito yung prediction ni Rudy Baldwin mga kababayan. Pero kung sakaling malagpasan naman daw ni PBBM ang panganib sa kanyang buhay, hindi pa rin daw siya safe. Mahirap baliwalain ang mga pangitain ni Baldwin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa politika na maaaring mapatalsik naman daw sa kanyang upuan si Marcos Jr. 3 things lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Kasi kahit naman saang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. Hala ka mga kababayan. Ano bang masasabi nyo dito? Delikado pala no yung mangyayari ngayong 2026 kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay Rudy Baldwin mga kababayan. Sa mga senador, meron ka bang nakikita, nakapalaran? Si Mr. Rubin Padilla, siya kasi yung nakita ko ngayon. Nagkaroon siya ng accident, pero hindi ko siya matawag na aksidente. Parang lumabas lang na aksidente, pero hindi po aksidente. Sinadya. Pag inunawa ko yung vision ko, yun yung nakikita ko eh. Pero Miss Corina, pag nangyari po kasi yung gulo na itriple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Talagang, Kumbaga magagalit ang tao. o talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Yun po yun. Pag may nangyari kay Robin Padilla. Hindi lang kay Rubin Padilla. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun eh. Sa vision ko kasi, yung gulo na nangyari sa atin ngayon, para kasing nag-triple doon sa vision ko. Ang dami kasi eh. Pero sa vision ko kasi,
yung gulo na nakita ko, malala kasi, malaking gulo. Kumbaga, alam naman nila yung mga nakaupo, kung ano yung tama at saka sa mali, dapat ayusin na nila. Sa mundo naman ng glitz and glamour, dugo rin ang nakikita ni Baldwin. Bali siya sa Pinoy Big Brother, young woman star, young lady. Ayan, ito naman sa Pinoy Big Brother naman mga kababayan sa mga artista. Maganda. Nalulungkot lang ako sa kanya kasi last year pa to eh. How I wish na masabi ko sa kanya in person. Nalungkot ako sa kanya kasi ang laki ng potensyal niya na sumikat ng sumikat pa talaga. Ang kinasawi lang po niya talaga, lindol. Nakita ko, dagalan siya ng mga malaking bato eh. So yung kita lang niya nakita. Sino kaya ito mga kababayan? Mamamatay daw dahil sa lindol. Natabunan daw ng bato. Galing daw sa PBB. Usually, kita ko yung mukha niya. At karumal-dumal na krimen ang magaganap daw sa isang vlogger habang nagsasagawa ng live broadcast. Isang kilalang vlogger. Babae, lalaki? Lalaki, bumanat ka ng bumanat, so binaril ka rin online. Hala Binaril ka. ng live. Live. Binaril din ng live mga kababayan. Sino kaya ito? Mahilig daw bumanat ng bumanat mga kababayan. Talaga. Tandaan ninyo yung mga taong gumawa ng masama sa taong ito, wala silang pakialam kung makulong sila o hindi. Pinangalanan din ni Rudy ang artistang gagaling umano sa kanyang malala na karamdaman. Mahaba ang buhay ni Chris. Maka-recover din siya, even though it takes time lang talaga. Pero maka-recover po si Chris. So, meaning, ang nakikita mo, mahaba pa ang buhay ni Miss Chris Aquino. Mahaba pa ang buhay ni Chris. Kasi di ko siya nakita minsan yung iba nagsabi hanggang dito na lang siya. Pero hindi nakita ng vision ko hanggang dito lang siya eh. Kasi even me, nagpe-pray ako para sa kanya talaga. I mean, to be honest, nagpe-pray ako sa kanya na haba pang buhay niya. Huwag natin tingnan yung sa mga part na akala ninyo pagkakamali napakamali ng tao na parabang wala siyang karapatang mangarap na mabuhay at wala siyang karapatang mabuhay. May mga anak. Maganda naman, di ba? Ayun, hahaba din daw ang buhay mga kababayan ni Chris Aquino pa. Ayun yan kay Rudy Baldwin. Nakikita niya daw ng ayos daw ang kalusugan ni Chris Aquino. Matapang din na isiniwalat ni Rudy, handa na ba tayong bumalik muli sa lockdown? May tatlong pandemic Lockdown. na mangyayari na mag-cause ng lockdown. Not just in our country, sa ibang bansa din. Babalik yung COVID, babalik din yung monkeypox. Pero yung isa kasi, Miss Corina, is napakabilis kasi. Ang bilis kasi talaga kumalat. Kaya ang advice ko sa inyo na huwag kayong basta-basta kumain ng yung lalo na pa mga sipod na hindi pa ugas. O yung virus na yan, pag tumapo sa'yo, ang masasabi ko lang sa inyo, himala kung abutan pa kayo ng bukas o gabi. Ako ayoko talaga mangyari to kasi na-experience ko na kung ano ang sitwasyon at buhay ng pandemic. Ang hirap. Pero may ilang lugar sa Pilipinas na hindi talaga pwedeng hindi mag-lockdown. Kasi ang bilis po kumalat eh. Nakakatakot. Nakakatakot talaga yun. Oo, lalo na yung hindi ka naabutan ng kinabukasan. Ang hirap kasi doon, Miss Corina, what if, may sakit ka sa puso? What if kung araw na yun mayroon kang lagnat, biglang pumasok sa katawan mo, di mo kayang survive yun. Correct. Kasi grabe talaga yun, ang init, nagdidid yung ilong mo. Ayun mga kababayan, magkakaroon din daw ng 3 lockdown, no? Ay 3 sunod-sunod daw, mga kababayan. Yun yung sabi niya. So, tuloy natin. Ito Sa yung kabila lockdown. ng mga nakakatakot na pangitain ni Baldwin, saan nga ba hahantong ang lahat ng ito? Ano naman kaya ang epekto sa publiko? Nakakagulat, nakakabigla. Kasama yan sa buhay natin, yung takot. Basta nakasentro po tayo sa Panginoon. So okay Tama, naman tama. po yung may mga babala sa atin na nasa atin po kung maniniwala tayo o hindi. At least meron pong isang tao na parang sinasabi niya yung mag-ingat tayo. Hindi na po araw-araw safe tayo. Nagdadasal po para sa kaligtasan ng pamilya ko, sa araw-araw na mangyayari sa buhay ko. Sana po magandang taon natin. Sana po walang aksidenteng mangyari. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko, Pams! So kapag hindi nangyari yung iyong vision, anong ibig sabihin nun? Pero pag hindi mangyari, natutuwa ako pag hindi nangyari. Correct. Di Kasi naman- baka pagka nasabihan, Hmm. mag-iingat. Oo. Oo. Hindi, pag akala nila, nangyari yung lindol, natutuwa. Hindi. Tingnan mo yung sa Cebu. Ang tagal ko na na-post yun. Biro mo yung The Big One.
nagpakita sa akin 2019. Dahil sobrang narag ko, nagtatype ako mali-mali na kasi kinakabahan talaga ako kasi pati sarili ko kasi natusok ko ng bakal. Alam mo ba kung saan ako nahulog? Sa gitna ng kalsada na biak, doon ako sa ilalim. 3 days bago ako nakita. Kasi di nga ako makatayo kasi natusok siya ng bakal. Kailan yan? Hindi, pag nagyari ang the big one. So, nung makita ko siya sa vision ko, 2019, nung pinakita sa akin yung the big one, like ko talaga, Lord, baka naman sa lahat ng vision pinakita mo, binibigay ko naman. Baka naman wag mo na ito bigay sa amin. Kasi parang pandemic pa nga lang, pilay na kami. Ito pa kaya, it's not enough na ako lang yung mag-pray. It has to be everybody, everyone. Kasi, walang imposible sa sa panalangin. Kasi to be honest naman, Miss Corina, bumaba ba ang Diyos sa harapan mo para sabihin, mag-ingat ka bukas, may sagasaan ka. Hindi naman iba po. Ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito, no? Sa hula ni Rudy Baldwin. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Pabor ba kayo? Naniniwala ba kayo sa hula mga kababayan o hindi? Pero ang pinakamahalaga talaga sa lahat mga kababayan, maniwala ka sa taas, no? Magdasal ka lang palagi at talagang ililigtas ka niya. Ayan. Yun lang po yung comment ko. So, kayo, kung maniniwala kayo, kung ano yung mga pahayag nyo dito sa kanyang mga sinabi, nasa inyo na po mga kababayan. So, mahalaga pa rin yung magdasal tayo araw-araw. Yun yung pinaka-importante. Maging sentro natin ng Panginoon palagi. Ayan. Sa mga bagong pasok dyan, mga kababayan, maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating channel. At yan, pasubscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lamang po.